Dalawang bagay. Huling-huli ang kasinungalingan at yung pag-uugali nitong si Jay Ruiz. Parehas sila nung kanyang undersecretary. May attitude. So, during the course of this press briefing ngayong araw na ito, ang dating niya kasi para siyang pare na nagle-lecture. Hindi, para siyang pare na nagse-sermon o para siyang guro na nagle-lecture sa mga estudyante. The way he speaks, alam mo yun, isang tanong, ang dami niyang sinasabi. Tingin ko parang estratehiya niya ito para konti lang yung mga tanong sa kanya. Alam mo yung trying to get the sympathy nung mga taong kaharap niya. Parang pa-victim effect, parang yung paawa effect, ginagamitan pa ng, nung salita ng Diyos, ginagamitan pa ng yung mga quotations, yung mga kasabihan, mga motto, para makuha lang na sasabihin, uy, buti po tong taong to, medyo kahabag-habag at nakakaawa at merong mga motto in life. Parang ganun, the way he speaks, trying to get you. Parang may yun may term doon Ewan ko kung Machiavellian ba yun o narcissist. Hindi ko alam kung ano doon. Pero ito just to give you a little bit of the way he speaks to the press. Pakinggan niyo. Wala nang rules. Murahin mo dito, akusahan mo si ganito. Na kahit hindi totoo. Nalulunod ang katotohanan. Paano mo nalaman na hindi totoo? Hindi ba totoo yung blankong report ng BICAM? The voice of truth should be louder than lies. Ayan. We should be nasermonan tuloy yung mga press briefing. Kala mo na sa simbahan. Ayaw natin na lumaki yung mga anak natin. Wow, sermon na to. Na puro kasinungalingan. Hate speech. At kung ano-ano pa. Anong tawag doon sa kampanya ni Marcos Jr. na amo mo? Hindi ba negative campaigning? Hindi katulad nila. Ganun yun, di ba? Ang tawag doon. On the internet na nagre-reflect ngayon sa tunay na buhay. Kasi dalawa na ngayong mundo The cyber world and the real world. So hindi pala real world yung cyber. Anyway, tignan natin ito kasi mahaba kasi yan. Ayaw kong makinig sa kanyang sermon. Pero one particular media na nagtanong sa kanya, hindi lang niya naituloy pero kung ito halimbawa, let's say sa bahay nyo at ito yung padre de pamilya at magtanong ka ng isang something, high blood to. Tignan mo, naisip niya, media pala yung kaharap ko kaya hindi niya naituloy yung kanyang sasabihin. Tingnan ninyo ang kanyang ugali dito. Sir, sumagi po ba sa isip nyo na parang nagsisi kayo na tinanggap nyo yung position? Ano ka? Ano ka ba? Ayun yun Tingnan ninyo nagtanong lang naman siya. Na parang nagsisi kayo na tinanggap nyo yung position. Ano ka? Walang pagsisi. Ano ka ba? High blood to. Nakita ninyo paano siya magpa-interview at mag-press briefing. Tinitignan kaya mata sa mata. Alam mo yung matalim na mata? Yung ganun. Hindi ba? Kung ikaw magpakalat ng fake news. Hindi ba? Ganun. Yung talim ng mata niya. Ganyan the way he deal with people who yung mga nagtatanong sa kanya. Iba to. Minamata kanya. Tingnan mo. Ulitin natin Sabi niya, ano ka ba? Kayo na tinanggap niyo yung position. Ano ka? Nakalimutan niya na media yung niya. As dinala niya sa tawa. Tingnan mo. Sisisi. Walang pagsisisi. Ako po'y nandito para magsilbi. To serve our people. Nakakatakot to. Pag ito sa kasama mo sa bahay, high blood to. Yun lang. Ulitin totoo ko Wala naman na. Anong totoo po yan? Tinatanong ka nga lang kung nagsisisi. Ba't pinagalitan mo na agad yung nagtanong? Tingnan mo. Sir, sumagi po ba sa isip nyo na parang nagsisi kayo na tinanggap nyo yung position? Ano ka? Walang pagsisisi. Ano ka ba? Walang pagsisisi. Anong klaseng tanong yan? Ako po'y nandito para magsilbi.
to serve our people. Yun lang. Totoo po yan. Wala naman. Ano makukuha ko dito? Ano makukuha mo? Abay, conflict of interest. At yan po ay mahuhuli natin dito sa tanong. You vehemently deny ownership sa Digital 8. So who owns Digital 8 for the record? Ayun. Yun ang tanong. Who owns the Digital 8? For the record, it's owned, well, I don't know if he wants to be dragged in this thing, in this issue, no? But you, Tignan nga natin, kanino bang may-ari ito? Ang sinasabi si Romel Miranda. Itong si Romel Miranda ay yung sinasabi, sabi nga daw nila fake news, pero ito daw si Miranda ay former police official and spokesperson of the National Capital Region, NCPRO. Yan. Who was linked to the 2012 panahon ni Pinoy abduction and killing of a Chinese-Filipino business woman. Grabe kayo, ha? Miranda denied involvement in the crime. Siguro walang nangyari dito, no? please, mag-research po tayo. Oy, pinagalitan yung media. Mag-research daw kayo. Kasapin. Ipaliwanag natin. I really didn't want to dignify the story, but since too many people are asking, what's this? And of course, I also have responsibility towards my own family. Uy, tinanggap mo yung trabaho. Ibig sabihin, dapat bago mo tinanggap yung trabaho, consider mo dito na labas ang pamilya mo dito. Hoy, you are already serving the people because the people, pinapasahod ka. So dapat pinaintindi mo at dapat iniintindi mo na labas na dito ang pamilya mo. Hoy! Kasi yung anak ko si Enzo. Magkano? Anong anak mo? Hindi sa wala kaming pakialam sa anak mo. Lahat tayo may anak, may pamilya. Pero tinanggap mo yung trabaho bilang PCO secretary po. At mahal po yung pinapasahod namin sa inyo. But you can check naman kung sino ang, sa SEC, kung sino ang may-ari ng Digital 8. Is it someone, a former police officer na involved? Akala mo, bago nagtanong yung mga yan, alam na nila, nag-research sila. Isang serious crime. Serious crime. Yan binasa natin. Abduction ng 2012. Again, check na lang po kung sino po yung may-ari ng... One final point, lahat ho ba ito na i-declare nyo sa Pangulo? And moving forward, do you intend to perhaps to preempt further attacks on your reputation and your credibility? Perhaps divest in all your other business interests para hindi na ho maulit ito? What if lang naman, hindi kaya may posibilidad na alam naman ito ng Pangulo? Kasi yung tanong ni Ivan Mayrina, naipaalam ba ito sa Pangulo? Of course, di ba, pag mag-a-appoint ka, hindi mo ba alamin yung background ng tao? Just like yung kanyang DA secretary na si Tio Laurel, di ba, meron siyang Frabel. Kasi kung alam mo na it will do a conflict of interest, bakit mo i-appoint? So, ito na naman tayo sa PCO secretary, merong conflict of interest. So, hindi kaya alam. Alam talaga ng Pangulo ito at meron silang pinag-usapan. Unang-una, wala nga akong idadivest, diba, dun sa Digital 8 dahil hindi nga akin yan. Wala kang idadivest. So, kasuhan mo itong si Yusek mo, Claire Castro, kasi sabi niya, meron naman daw 6 months, minimum 6 months para mag-divest siya kung ano man ang siya. Meron. Ay sabihin mo yan kay Claire Castro. The others, it's ongoing. Yun nga yung hindi naging klaro, di ba? I'm going to divest in my other company na may possible lang, pero wala naman din conflict of interest. Kasi, unang-una, restaurant, di ba? Yung isa, leasing company. So, I don't see any. The art gallery. The art gallery also. Tatlo pala yung business nito. So, kung meron siyang tatlong business, leasing, hindi po biro yon. Kasi yan, properties, kumbaga. Tapos restaurant, di rin basta-basta yan.
And mas lalo yung art gallery kasi we're talking about, you know, yung mga collector's item na mga arts. Million ang ano yan. Kahit isang ano lang, isang canvas or whatever art yan, million yan. So, ang point doon, kung meron siyang kakayahan magtayo ng 3 business, hindi kaya malayong mangyari na meron siyang share doon sa Digital 8. Merong 206 million na kontrata ang Digital 8 with PCSO. Sila lang yung sole bidder dito. Nito lamang 2024, last year lang. Months before yung kanyang pagiging pag-assume ng acting secretary ng PCO. Ngayon, may mga lumalabas na balita. Ang sabi dito, ayan he could also be seen in a photo during a joint conference last December 2024 with the PCO and IBC with a nameplate labeling him as the president of the media firm. So, paano mo maitatanggi yan? Ito po yung larawan, Yan po. Ito po siya, Yan. Makikita mo naman yan, nakalagay dyan president. Napakalinaw, yan president yan. Labuhan pa natin, mas lilinaw na president ang nakalagay dyan. Representative daw siya. Kung ikaw ay magre-represent ng isang company, ikaw ay representative ng isang company. Hindi po basta-basta na ikaw ay gagawing representative ng isang company kung hindi ka connected talaga doon sa isang company. You don't make somebody as your representative kung wala siyang deep connection sa company. Otherwise, failure po yan. Kaya, itanggi man ng itanggi ito, hindi po nila maitatago ito. Madali nilang sabihin, you can check this out with the SEC, ganito, ganyan. Pero, alam nyo na, pwede ring, alam mo yung madali nilang sabihin na, okay, nag-divest na ako, hindi na ako presidente or hindi na yan mabilisan nilang gawin yan na tanggalin siya kunwari as the president pero meron pa rin siyang posibilidad na meron pa rin siyang share dyan. Tatanggalin lang yung kanyang pangalan dyan. Kasi syempre, you become the representative, sabi niya. So, ibig sabihin, may connection ka doon regardless kung anong connection mo doon. But of course, when you have a connection with the company, ibig sabihin, may investment ka dyan. Regardless kung ilang percent, pero may investment ka dyan. Pwede nilang tanggalin yung pangalan mo dyan as president kasi na-appoint ka as bagong PCO. Kagaya ni Claire Castro, Yusek Castro. Nakita ninyo, na-appoint siya as Yusek, pero nagbablog pa rin siya. So ibig sabihin, hindi niya maiwan yung vlogging niya dahil kumikita rin siya sa vlogging niya at pinapasahuran din natin siya as the undersecretary. Ganon din yung mga to. Alangan naman, tingnan nyo, 3 pa yung business niyang natitira. Art gallery, restaurant, saka yung leasing company. O hindi niya i-give up yun kasi kumikita pa rin siya doon habang pinapasahod siya ng taong bayan. So, isa itong malinaw na conflict of interest. Dapat ito, hindi ito pinapayagan. So, kayo, and I think dadaan pa ito sa Commission on Appointments, Huwag ninyo itong papayagan. Kasi talagang walang mangyayari dito. Mangyayari yung mga conflict of interest dyan, sila lang makikinabang, sila ang kikita na naman dyan. Kawawa na naman ng taong bayan dito.